na sa pagdating ng dalawa sa nagtataasang tarangkahan ng isang kastilyo sa teritoryo ng Mowbray na matatagpuan sa katimugang Letania. Habang dumadaan sila sa pasukan, ang mabibigat na bakal na tarangkahan ay sumara sa kanilang likuran na may isang malagim at umaalingaw-ngaw na kalabog. Ang daanan sa unahan ay mapanglo at nilamon ng kakaibang mystical na kadiliman na tila nagpapahina sa lahat ng ingay. Ibinulong ni Belinda na ang lugar ay may nakakapanindig balahibong katahimikan. Doon din ay ipinaliwanag ni Ghislaine ang kanyang nalalaman, na ang mga bali-balita tungkol sa isang malagim na trahedya na kinasasangkutan ng Panginoon doon ay ang naging dahilan upang kumilos ng may matinding pag-iingat ang lahat sa rehiyon. Siniko siya ni Belinda at tinukso ito sa pagiging malihim muli, habang sinasabihan itong itigil na ang mga misteryo dahil sa huli ay nag-iisa na lamang silang dalawa. Ibinunyag sa wakas ni Ghislaine ang kanyang tunay na layunin. Inihayag niyang nangangailangan siya ng isang bago at tiyak na kapangyarihan. Ipinaliwanag niya ang nakaambang banta ni Elos, isang Seven Circle Mage Master mula sa paaralan ng mga ilusyon at isa sa mga pangunahing alas ng pamilya Delphine. Gumagamit daw si Elos ng mahika upang manipulahin ang isipan, at lumilikha ng mga ilusyon na kayang balutin ang isang buong battlefield ng walang kahirap-hirap. Nagbabala si Ghislaine na kung magsisimulang magpatayan ang sarili niyang mga sundalo dahil napagkakamalan nilang kaaway ang kanilang mga kaibigan, matatapos ang digmaan bago pa man ito magsimula. Ang kapangyarihan upang kontrahin ang ganoong bangungot ay nakatago saan man sa loob mismo ng kastilyong iyon. Hindi nagtagal ay pinigilan sila ng dalawang gwardya sa isang panloob na tarangkahan. Pabalang silang sinabihan ng isang sundalo na manatili sa likod at umalis kung wala silang opisyal na sadya kay Lord Mowbray. Ipinakilala ni Belinda si Ghislaine bilang Baron Dudley ng Silangan, at inihayag na naparito sila upang lutisin ang problema ng konde. Nagulat ang gwardya sa pagbanggit ng isang problema, ngunit mas idiniin pa ito ni Ghislaine sa pamamagitan ng pagbanggit partikular sa kaso ni Edwin Mowbray, kaya naman ay inutusan niya ang gwardya na ipaalam sa Panginoon nito na may dumating na isang exorcist. Sa itaas ng isang malungkot at malilim na tore, inakyat ni Count Mowbray ang isang paikot-ikot na hagdan ng bato. Narating niya ang isang kwartong mahigpit na binabantayan at tinanong ang sundalo para sa balita tungkol sa kalagayan ni Edwin. Malungkot na umiling ang sundalo at iniulat na wala man lang anumang senyales ng pagbuti sa kalagayan nito, kaya naman ay napabuntong hininga ang konde at pumasok sa silid. Pumasok si Count Mowbray sa malamig at mamasamasang selda upang harapin ang kanyang anak na si Edwin. Agad na sumugod sa kanya si Edwin, nilapitan siya upang galit na ideklara na ang kanyang ama ay walang iba kundi isang walang pusong nilalang. Habang nagsisimulang umikot ang nakakasikol at madilim na aura sa paligid ng binata, ngumiti siya ng may pang-uuyam at nagtanong kung nakalulungkot ba para sa konde na makita ang sarili nitong kadugo na namumuhay na parang isang nakakulong na hayop. Nagpanak ang bantay na naroon at nagmakaawa sa konde na panatilihin ang kanyang distansya. Ngunit pinigilan siya ni Mowbray gamit ang isang matatag na pagkumpas ng kamay. Tinitigan ng konde ang kanyang anak ng may labis na pandidiri, at sinabing nakakaawa si Edwin, sabay tanong kung gaano kaina ang isipan ng kanyang anak upang lamunin ng ganoong korumi at kasamang espiritu. Nababalot ng madilim na hamog, sumigaw pabalik si Edwin na ang buong sitwasyon ay kasalanan ng kanyang ama. Iginigiit niya na kahit minsan ay hindi siya tinrato bilang isang tao sa kanilang tahanan at ang bawat kamalasan ay kagagawan ng konde. Sa kabila ng kanyang pagiging maharlika, nanatiling nakatali ng mahigpit si Edwin, nakakadena at nakakwelyo na parang isang karaniwang aso. Hindi natinag sa pagsabog ng damdamin, malamig na sinabi ng konde na hahanap na lamang siya ng bagong katawan para sa kanyang anak at palalayain ito kung kailan niya naisin. Pagkatapos ay iginiit niyang malaman kung bakit ayaw lisanin ng entidad ang katawan ng bata. Bilang tugon, biglang humalaklak ng baliw si Edwin na naging dahilan upang manlaki ang mga mata ng konde, at ininsuto ng sumaping espiritu ang konde. Ipinapaliwanag na hindi ito makaalis dahil ang mismong may-ari ng katawan ang nagnanais sa presensya nito. Bakas ang pagkabigla, pabulong na binanggit ni Count Mowbray ang pangalan ng kanyang anak nang hindi makapaniwala. Nag-aalab siya sa matinding galit sa loob-loob niya, inaalala na kahit ang banal na kapangyarihan o mahikang may mataas na antas ay hindi man lang naapektuhan ng masamang espiritu, kahit napalihim pa siyang nagdala ng isang bihag na dark mage mula sa ibang lupain ngunit wala ring nangyari. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, inisip niya kung wala na ba talagang paraan upang malinis ang pesting masamang espiritong ito, habang ang anino ng isang halimaw na espiritu ay nakatayo sa ibabaw ni Edwin, kinokontrol ang kanyang anak na parang isang papad. Hindi naglaon, paglabas sa selda, sinalubong ang konde ng isa sa kanyang mga sundalo,
na nagulat na isang maharlika mula sa silangan ang dumating at humihingi ng pribadong pakikipag-usap sa kanya. Dahil sa pagkabagabag, nilagpasan lamang ni Mowbray ang sundalo, at inutusan itong paalisan ang bisita dahil wala siyang interes na makipagkita kaninuman. Gayunpaman, nag-atubili ang sundalo, at nauutol na sinabi na ang lalaki ay nagpakilalang isang exorcist. Nanigas ang konde, nakaramdam ng panginginig sa katawan bago biglang lumingon ng nanlalaki ang mga mata upang ulitin ang salita. Hindi nagtagal, ang mga tagpo ay lumipat sa isang pagpupulong sa pagitan ng konde at ng bagong dating na exorcist na si Ghislaine. Kasama ang kanyang tagapaglingkod na si Belinda, nagpakilala si Ghislaine bilang Baron Dudley ng Silangan. Binanggit niya na nakarinig siya ng mga usap-usapan na ang batang si Lord Edwin ay nagdurusa sa isang sakit sa isip, kaya mahinahon siyang humingi ng pahintulot upang gamutin ito. Nagduda ang konde at nagtanong kung bakit ang isang taong nagpapakilalang exorcist ay magsasalita tungkol sa paggamot ng sakit sa isip. Ngumiti lamang si Ghislaine at nagkomento na kapag nawala ng katinoan ang isang tao, karaniwang sinasabi ng mga tao na sinapian sila ng isang masamang espiritu. Napahawak na lamang sa noo ang konde at napagtanto nito na hindi sinasadya ang pagdating ng lalaking ito at alam nito ang katotohanan sa kabila ng lahat ng paglilihim ng kanilang pamilya, kaya naman ay iginiit niyang malaman kung saan narinig ni Ghislaine ang mga ganoong bagay, ngunit ipinagwalang bahala ni Ghislaine ang tanong na sinasabing hindi gaano mahalaga ang pinagmulan nito kumpara sa katotohanang kaya niyang palayasin ang masamang espiritu. Nang tanungin kung gumagamit siya ng banal na kapangyarihan o mahika, inamin ni Ghislaine na wala siyang ginagamit sa dalawang ito. Sa halip, iginiit niyang alam niya ang mga sintomas ng sinapian, kabilang na ang pagiging kasing itim ng uling ng mga mata at ang pagpapakawala ng isang mabigat at madilim na aura. Laglag ang pangahabang ng lalaki ang mga mata ni Mowbray kaya't natigilan si Mowbray dahil alam ng estrangherong ito ang bawat detalye. Bigla siyang tumayo at nagtanong kung talaga bang alam ni Ghislaine ang kalikasan ng bagay na nasa loob ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Ghislaine na ang nasa loob ng binata ay isang entidad na matagal na niyang kaaway, at iyon lamang ang dahilan kung bakit siya napunta roon. Tumanggi siyang magsalita pa tungkol dito at muling humingi ng pahintulot na simulan ang panggagamot. Dahil sa narinig ay bahagyang natigilan ang konde at napapaisip saglit kung dapat ba talagang ipagkatiwala ang lahat sa binatang ito na nasa kanyang harapan. Dahil sa desperasyon, nagtanong ang konde kung ano ang gusto nito bilang kapalit. Nangako si Ghislaine na kapag siya ay nagtagumpay, doon niya sasabihin ang kanyang presyo, sabay panatag sa konde na hindi ito magiging isang mabigat na pasanin. Nagtanong ang konde kung gaano katagal ito aabutin, at binalaan siya ni Ghislaine na kakailanganin ng ilang araw dahil ang ritual ay kapwa nakakapagod at lubhang mapanganib. Nang tanungin kung anong mga kagamitan ang kailangan niya, itinuro ni Ghislaine ang mga dala niyang gamit at sinabing higit pa ito sa sapat. Pumayag ang konde ngunit nagbigay ng huling babala na kung mabibigo ito, hindi makakalabas ng buo si Ghislaine mula sa kanilang lupain. Hindi nagpatinag, tinanggap ni Ghislaine ang mga kondisyon at hiniling na lamang nito na dapat ay walang sinuman ang makapasok sa tore habang siya ay nagsasagawa ng panggagamot. Tanging siya at si Belinda lamang ang papasok upang harapin ang masamang espiritu, at binigyang diin niya na kung mayroong makakaabala sa kanila, malalagay sa matinding panganib ang buhay ni Edwin. Hindi nagtagal, sa itaas ng isang malungkot at malilim na tore, inakyat ni Ghislaine at Belinda ang isang paikot-ikot na hagdanang bato. Narating nila ang isang kwartong mahigpit na binabantayan ng ilang mga piling gwardya na ngayoy pinaalis na dahil sa kagustuhan ni Ghislaine. Doon din, pumasok sina Ghislaine at Belinda sa isang selda kung saan naghihintay si Edwin na nakatayo habang naglalabas ng maitim na aura, na nakakadena pa rin tulad ng isang hayop. Iginiit ng sinapian na bata na malaman kung sino ang mga dumating, at simpleng sumagot si Ghislaine na siya ang magpapagaling dito. Humalaklak si Edwin nang may pang-uuyam at nagtanong kung pari ba si Ghislaine. Hinamak niya ito at sinabing walang silbi ang kanilang gagawin, sabay pagmamayabang na siya ay isang dakilang nilalang na hindi kailanman maaabot ng banal na kapangyarihan. Habang nakatayo ang anino ng espiritu sa ibabaw niya, idineklara ng bata na anumang ritual ang kanilang isagawa ay mauuwi lamang sa wala. Subalit sa di inaasahang pangyayari, biglang kumilos si Ghislaine at nagpakawala ng isang malakas na suntok diretso sa mukha ni Edwin, na nagpatilapon sa binata ng 50 metro patungo sa batong dingding at nagpasinghap dito sa tunay na sakit, na kung saan ay nagsusuka ito ng dugo habang nagmumura kung bakit ito ginawa sa kanya habang nagsasalita. Mula rito ay napangiwi ang panganibangag,
ng espiritu dahil sa isang mapaminsalang suntok ni Ghislaine. Pinanood ito ni Belinda na nabigla dahil ang isang simpleng atake ng tao ay nakasakit sa isang espiritu, bagamat tila hindi siya gaanong namangha habang iniisip kung mas matibay ba ang katawan ng host kaysa sa inaasahan niya. Napansin ni Ghislaine na tila pinuprotektahan ng espiritu ang katawan ng bata gamit ang madilim na enerhiya, kaya naging kampante siyang maaari silang maging mas marahas. Sumang-ayon si Belinda at napagtanto na hindi mamamatay ang bata sa kaunting pambubugbog. Pagkatapos ay humingi ng mga kagamitan si Ghislaine, kaya binuksan ni Belinda ang malita. Sa sobrang takot at galit, ininsulto ni Edwin si Ghislaine at pinagbantaan ito. Ipinapaalala sa kanya na pinakikialaman niya ang katawan ng anak ng isang konde. Sumigaw ang binata na hindi makakalabas ng buhay si Ghislaine mula sa lugar na iyon. Hindi man lang kumurap si Ghislaine at sinabihan ang espiritu na ihinto ang pag-aasta na parang pagmamayari nito ang katawang hindi naman sa kanya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na sibat, na tinawag niyang kanyang krus, at doon na tunay na nagsimula ang exorcism. Walang awang binugbog ni Ghislaine si Edwin, paulit-ulit itong hinampas ng walang patid, kaliwa, kanan itong pinaghahampas ng krus, na kung saan ay kahit ang simpleng paghinga ng masamang espiritu ay hindi na niya magawa dahil sa kung gaano siya binabalagbag ni Ghislaine. Umiyak sa matinding sakit si Edwin, humahagulgol na nagtatanong kung kailan sa wakas matatapos ang sakit, at sumisigaw na imposibleng isa itong tunay na exorcism. Binaliwala ni Ghislaine ang mga pagmamakaawa, hinawakan ng binata sa tali nito at ipinagpatuloy ang pag-atake. Nang hindi na nito makayanan sa huli, tumili ang espiritu at nakiusap kay Ghislaine na tumigil. Habang umaangal sa sakit ang entidad, gulat na nanood lamang si Belinda. Humahangos na ibinalita ng espiritu na nagigising na ang mismong may-ari ng katawan. Biglang nagbago ang boses ni Edwin, na naging maliit at desperado habang nagmamakaawa siya sa kanyang ama na iligtas siya. Ngumisi lamang si Ghislaine at sinabing gising na sa wakas ang bata. Habang pabirong sinasabi ni Belinda na pisikal na paggamot ang palaging pinakamahusay na lunas para sa mga mahihina. Inutusan ni Ghislaine si Belinda na bantayan muna ang bata sandali habang ang masamang espiritu ay nangangatol sa isang sulok. Isinumpo sila ng espiritu at nagpahayag ng matinding pagkadismaya dahil nakahanap na sana ito ng katawang hindi lumalaban sa kontrol nito, ngunit sinira lamang ni Ghislaine ang lahat. Tinukso ito ni Ghislaine at iminungkahing subukan na lamang nitong pumasok muli sa katawan ng ibang tao. Sumigaw ang espiritu na kapag iniwan na nito ang isang host, hindi na ito kailanman makakabalik pa sa parehong katawan. Labis itong nangilabot dahil isang taong hindi naman salamangkero o pari ang nakapagpalayas dito. Napagtanto rin ito na kung hindi ito makakahanap ng bagong host sa lalong madaling panahon, tuluyan itong maglalaho. Dama po ang mga mata ng espiritu kay Ghislaine, at napagtanto nitong ang katawan ni Ghislaine ay higit na mas mahusay kaysa kay Edwin kaya ito ang itinuring nitong perpektong lalagyan. Napansin ni Belinda na nagbabalak ang espiritu na lumipat sa kanyang amo, ngunit mabilis nang kumikilos ang entidad. Idineklara nito na kukunin nito ang katawan ni Ghislaine at gagamitin iyon ng mas mahusay kaysa sa magagawa ng kanyang amo upang pilitin si Ghislaine na sumuko. Nagsimulang mag-iba ng anyo ang espiritu, hinihiram ang hitsura ng pinakamalakas na mandirigma mula sa mga alaala nito. Nang makumplito ang pagbabago, tinitigan lamang ni Ghislaine ang pamilyar na mukha sa kanyang harapan, na walang iba kundi ang pinakamagaling na swordsman sa buong kaharian, walang iba at ang nag-iisang si Kyan Balzac. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.